Halak ka diya. Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Ang daming humahante ngayon dahil may patong na pala ito sa ulo. At nag-uunahan yung mga humahanting sa kanya. Nako, malabong hindi mangyayari yan kasi sa dami ba naman ng nabudol niya, ito pang nakaraan ay yung nagreklamo sa kanya na isang senior na inutangan niya ng milyones tapos ngayon hindi binayaran, meron pang iba at mas marami pang iba. Ito ngayon, may nakita po tayong post na nakausap po nila Mighty Manong kasi ito si Mighty Manong, isa din ito sa pinag-iinitan ni Norman Mangusin. Hindi ko lang alam kung bakit talaga target ni Norman Mangusin o aka Francis Leo Marcos itong mga nasa ibang bansa. Samantalang maraming bumabanat sa kanya dito sa Pinas. Ito ang usapan po nila. Ipakita po natin kasi nakapublic naman ito Hindi naman ito naka-private kaya pwede po natin itong ipakita sa inyo. Ito, Toto B. Moyco. Isa ito sa humahanting kay Francis Leo Marcos. Kaya naman pala itong si Norman Mangusin ay halos hindi na lumalabas sa bahay o sa inuupahan niyang bahay. Halos kinukulong na lang yung sarili niya. Live sa TikTok, live sa YouTube, tulog, kain, kung may makain, o kung may mabudol, may makain. Ito ha, sabi ni Toto Bimoyco, Kaaruba, ako na bala. Ito si Kaaruba din, isa din ito sa pinag-initan ni Norman Mangusin, pero pagharapan ay takot din ito. Atakbo, atulin atakbo. Itong si Norman Mangusin kay Kaaruba. Kaaruba, ako na bahala kay Kulaong ilang buwan ko na siyang hinahanting. Ang galing lang kasi magtago. Siyempre, nasa private po na lugar si Norman Mangusin. Mahirap po talaga. Naku, baka ako pagbintangan. Ito po sabi ni Mighty Manong. Yun nga ang mahirap yung pagbibintangan yung iba. Sabi ni Toto Bimoyco, Mighty Manong, di lang ako humanting sa kanya. Dami rin pala, pero pauna-una na lang may patong na kasi ang ulo niya. Para sa akin, malabong hindi totoo po ito. Sa dami ba naman ng nagreklamo sa kanya, milyones pa ang pinag-uusapan. Kagaya po netong nakaraan yung isang senior, kung naaalala nyo po dito sa na-vlog na rin po natin, at mayroon pong mga resibo na ilabas na umabot po ng milyon-milyon na inutang di umano ni Norman Mangusin. Bandang huli ay hindi na binayaran dahil ang sabi bigay daw. Ay sis talaga naman. At marami pang mga nagrereklamo tungkol dyan, yung mangungutang, hindi binabayaran, o mayroon pang ibang diskarte para makakuha ng yamaners. At nagpapanggap itong mayaman, yun pala, lahat ng, wala namang source of income yan si Norman Mangusin, may negosyo ba? Wala namang negosyo yan. Wala namang ibang pinagkakitaan yan. Kung hindi sa social media lang din. And hindi naman sapat. Kung kikitain lang sa YouTube ads, wala na Wala na yung YouTube niya Kung sa kikitain lang sa TikTok, hindi sapat para dyan sa mga gagastusin niya, lalo na sa upa niya sa bahay niya. Siyempre, andyan yung mga supporters niya na pwede niyang kung anong klaseng pambobola ang ginagawa niya. Tapos bandang huli, naisip-isip ng mga supporters niya, ay, ubos na ang yamaners ko. Ando na kay Norman Mangusin or Francis Leo Marcos. Kaya yung iba nagrereklamo, yung iba hindi nagsasalita dahil mahilig ito magbanta. Puro banta lang yan. Kaya yung iba ngayon, na siguro na nabiktima, tahimik lang, pero may ginagawa na pala. Nako, ingat-ingat ka Norman Mangusin. Pero sana para sa akin, huwag nyong gawin yan. Kung maaari lang. Kawawa po tayo na yung mga masisi na iba. Kung maaari, hayaan po natin na unti-unti siyang singilin ng karma. Unti-unti niyang maramdaman. Yung makikita natin na iiyak siya dyan sa may tabi, iinom ulit ng Sondrox, mga ganon. Kasi dati uminom daw ng Sondrox yan ayon dun sa kargador niya. Kaya hindi po ako sangayon dito sa plano na may patong sa ulo, tapos ganon yung gagawin. Wag naman sana, no? Mas maganda, matutuwa pa po ako kung makikita nating naramdaman po niya yung unti-unting, kung baga sa prutas, unti-unting nabubulok. Parang gano'n. Diba? Masasabi niyo po dito, sa patong di umano. Pero kung malaking halaga yan, siguro naman, kung galit na galit talaga kayo dito kay Norman Mangusin, mapapaisip talaga kayo, di ba? Hanggang dito na, thank you.